Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mogkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan na mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Biringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos.
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa mga sandaling ito pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ninululhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan, at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may sakit ay inyong ganap na pagalingin, ang lahat ng pinaghihinaan ay inyong palakasin, at ang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyo pong punuin. Pagpalain niyo po ang lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mensaheng nagpapagaling na ihahatid ngayon ng aming punong lingkod upang ito maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalagan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, di ka naiiwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya kasama. Sa hirap man at ginawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas ang pag-asa. Alleluia, purihin natin ang malakas ang ating Panginoon.
Sumayin niyo ang kapayapaan. Brothers and sisters, our healing message for tonight is based on the second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 9, verses 6 to 15. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor. His righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi sa kasultan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanilang na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo.
Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, O Lord, unto Thee. And should I gain any praise, let it go to God. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has Kumusta na kayo? Andiyan pa ba kayo? I received a text message from St. Paul. Hallelujah. According to 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need,
you will abound in every good work. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Magagawa ng Diyos na tayong lahat ngayong Pasko ay magkaroon ng isang panaginip. At ako ay may panaginip ngayon na magkakaroon tayo ng ganap na kalayaan sa COVID ngayong Christmas. Let's sing White Christmas. Tayo taas ang inyong mga prayer request at managinip tayo na nagkakaisa sa isang panaginip na ito. White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Once again, I'm dreaming of a white Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Manalangin tayo, sabihin niyo, Panginoon, Panginoon, ako po'y ako po'y nananalig, nananalig, nanampalataya sumasampalataya na ngayong Pasko, na ngayong Pasko, kaming lahat kaming lahat ay malayang malaya na ay malayang malaya na magpupuri magpupuri sama-sama sama-sama sa lahat ng daigdig sa lahat ng daigdig, na na ikaw ay muling na ikaw ay muling sambahin, sambahin, magdamag, magdamag, malaya malaya sa takot sa takot na likha na likha ng COVID-19, ng COVID-19, sapagkat kami nananalig sapagkat kami na nananalig ito'y Na ito'y tapos na tapos Tapos na. sa buong daigdig. Sa buong sa buong daigdig. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon, makakauwi na kayong malaya. Ang ating mabuting balita ay ang sinabi ni San Pablo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Panahon ngayon ng paggawa ng mabuti.
Panahon ngayon ng umasa sa Diyos ang lahat ng tao. Panahon ngayon ng pagbabalik loob sa Diyos. Sapagkat ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng ating Diyos. Ano-ano ang magagawa ng Diyos at hindi gagawa niya ng Diyos? Ang hindi magagawa ng Diyos ay pabayaan ang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Ang hindi magagawa ng Diyos ay ang magsinungaling tulad ng tao. Magagawa ng Diyos na iligtas tayong lahat sa anumang sakit o karamdaman na nananakot sa buong daigdig, kagaya ng COVID. Pag sinabi ng Diyos magagawa ng lahat ng bagay, kasama doon ang kalusugan, kasama ang kalakasan ng loob, kasama ang kayamanan sa lahat ng bagay. May kasabihan, health is wealth. Kung may PhilHealth. Sabihin nyo nga, health is wealth. Kung mayroon PhilHealth, ay wala na ang PhilHealth. Paano yan? Well, anyway, this is the good news. Ang pamahalaan mula ng panahon ni Pinoy ay mayroon inulunsad na PPPP, Pangtawid Pamilyang Pilipino Program. Iyon ay kusang binibigyan ang mga tao na walang trabaho at tinuturuan ang tao na manatiling tamad. Subalit ayaw ng Diyos ang tamad. Ang sabi sa Biblia, huwag pakakainin ang tamad para maging masipag. Kaya panahon ngayon ng pagkilos ng taong bayan ng Diyos, huwag tayong matatakot, magtrabaho. Ang walang trabaho ay magtrabaho. I would not like to pronounce this fearless forecast. Ito po'y haka-hako ko lang. Sana hindi magkatotoo. Sa ginagawa ng lahat ng pamahalaan ngayon na lockdown all over the world, ang susunod na crisis sa isang taon ay mas mabigat kung hindi ito paghahandaan. Gutom. Sapagkat lahat na negosyo ngayon ay tigil. Kaya maraming nawawala ng trabaho. Kung ako ang presidente, kaya lang hindi ako ang presidente. Ang gagawin ko ngayon, lahat ay pagtatrabuhin ko. Hindi sa pamagitan ng ayuda, sa pamagitan ng pagtatanim. Balik tayo sa lupa bago tayo maging alikabok lahat. Sapagkat ang kayamanan ng tao ay binaon ng Diyos sa lupa. Tandaan nyo yan, ang kayamanan ng lahat ng tao ay binaona ng Diyos sa lupa. Huhukayin na lang natin. Natatandaan nyo yung isang hari na tinaningan ng isang propeta ayon sa sinabi ng Diyos, maghanda na siya sapagkat siya ay mamamatay na sa COVID. Ay, bukol pala yun, bukol. Ngayon, ang tawag ngayon, COVID. Subalit, ang taong ito ay namuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos
sa harapan ng Diyos ang haring ito. Kaya ang sabi niya sa hari, Panginoon, ang sabi ng hari sa Diyos, Panginoon, namuhay naman ako ng matuwid sa harapan niyo. Ayaw ko pang mamatay. Dugtungan mo pa ang aking buhay. Kaya narinig ng Diyos yon, sapagkat ang taong namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, lahat ng kanyang hihilingin sa Panginoon ay ipagkakaloob ng Diyos. Kaya ipagkakalabas ang propeta sa palasyo, sinabi ng Diyos sa kanya, bumalik ka sa hari, nandoon sa harapan ng dingding, nananaghoy. Sabihin mo sa kanya, narinig ko ang kanyang hinihingi. Dudugtungan ko pa ang kanyang buhay ng 15 taon na may kasaganaan at may kapayapaan na kalakip. Alam mo ang ginawa ng propeta, binalikan ang hari at sinabi niya sa kanyang kamakatulong, kumuha kayo ng dahon ng igos, dikdikin nyo at itapal nyo sa bukol ng hari. Anong ibig sabihin nito? Herbalist pala ang ating Panginoon. Mga dahon lang ng igos. Kaya pinagtatanim tayo at ang mensaheng ito ngayon ay tungkol sa pagtatanim. Natatandaan ko ang sinabi ng ating Pangulong Duterte sa kanyang suna noong nakaraang July. Ang sabi niya, ang ating gagawin ngayon ay plant, 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 plant. 4 na ulit kasama ng build, build, build. Subalit hindi nakikita ang programang yan. Ibalik na ang build, build at ibalik ang plant, plant. Pagtanimin ang lahat ng tao para hindi tayo magkulang sa pagkain sa darating na taon. Amen ba? Kung akong Pangulo, lahat na lupang gobyerno, nasa gobyerno pa, ay i-declare na agricultural at ibalik ang taong nawala ng trabaho sa pagtatanim. Sapagkat ang mga bansa sa darating na panahon, magkakanya-kanyang pagkain. Walang importation o exportation. Kaya paghandaan natin ang pagkain sapagkat mamamatay ang tao hindi sa COVID, kundi sa gutom. Pag hindi yan ginawa ng ating pamahalaan. So our healing message password for today is for peace. P, 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 P. Ano yon? Sino makakahula noon? Ang unang P. The first P stands for planning and preparation. According to Jeremiah 29:11, God said, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Iyan ang plano ng Diyos. Hindi tayo saktan, hindi tayo gutumin ayon sa plano ng Diyos, kundi pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Iyan ang kanyang plano. Walang magkukulang sa panahon ng pandemic sa mga taong nananatili sa kalinga ng Diyos. Hindi nanghihina ang kanyang loob, hindi natatakot dahil sa mga balibalita. Narinig yung mga patotoo, nag-positive na sa COVID. Anong ginawa? Tingnan natin, according to statistics,
98% na nagpapositive ay gumagaling. So 2% lang ang namamatay sapagkat mayroon ng ibang sakit yon. Nadagdagan lang ng takot. Marami ang namamatay hindi sa karamdaman kundi sa takot, kinakapos ng paghinga. Kaya ang bilin ng Panginoon, huwag kayong matatakot, huwag kayong ninervyusin, sapagkat ang takot ay humahantong sa tinatawag na nervous breakdown. Kapag ang ating nervous system ay nag-breakdown, COVID na yan. Tuloy-tuloy na yan. So, God has a plan for us to prosper, not only materially, but physically and spiritually. According to the third letter of John, verse 2, it says, I pray that you may enjoy good health, and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Ang prosperity tinutukoy ng Panginoon ay hindi lang sa material na kayamanan. Aanhin mo naman ang kayamanang material kung hindi ka na makakain dahil sa takot, dahil sa nebyos. Pag may edad na, marami ng bawal. Tulad ko, marami ng pinagbabawal ang pagkain. Ang ginagawa ko, lahat na bawal, kinakain ko. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. God has a plan. May plano ang Diyos na mabuti sa atin, sa lahat ng tao, makasalanan o matuwid. Kapag umuulan, lahat ng tao ay nakikinabang sa ulan. Masama at mabuti, matuwid at maluktot ang buhay, sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Now, for our part, we have to prepare ourselves according to God's plan. Ang problema ng tao, may kanya-kanyang plano. Hindi ayon sa plano ng Diyos. Kagaya ko, may plano kong maging Pangulo ng ating bansa, pero hindi tinulot ng Panginoon. Sapagkat ang Pangulo, maraming problema. Hindi nagtatagal sa pwesto. Pagkatapos ng 6 taon, wala na. Hindi na maalala. Subalit ang plano ng Diyos, habang nabubuhay ka, maalala ka ng Panginoon. At marami kang matutulungan. Tulong na nanggaling sa Diyos. Amen ba? Now, we have to prepare ourselves according to God's plan. Saan nyo masusumpungan yan? Matthew chapter 13, verse 23 says, but the seed that fall on good soil refers to someone who hears the word and understands it. He is the one who produces crop, yields 100, 60 or 30 times what was sown in heart. Ang paghahanda ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hinahanda tayo ng Panginoon sa pamagitan ng mabuting balita. Kapag tayo ay nakinig ng masamang balita, maling paghahanda yan. Ang paghahandaan natin ay kamatayan. Kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon at inunawa natin ang lahat na nating papakinggan, ang binhi ng Diyos para sa kasaganaan, kalusugan ng katawan, at kaayusan ng ating espiritu ay
magagawa ng Diyos sa ating buhay. So the first P is planning and preparation. The second P is protection against pestilence such as COVID-19, etc. Protection. Plano ng Diyos ang proteksyonan ang lahat ng tao sa anumang peste na darating sa kanilang buhay o bayan. Anong tawag diyan? Pakinggan nyo ang nasusulat according to the prophet Malachi chapter 3 verses 10 to 12. It says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. And I will prevent pestilence from devouring your crop, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land." Ayan ang unang pinahayag ng Panginoon sa atin. Ang pag-ika po ay protection sa lahat ng salot. Lahat na nag-ika po sa gawaing ito ay hindi tatamaan ng salot. Hindi maghihirap. Sa panahon ng kakulangan, hindi magkukulang, sapagkat si Yahweh ang kanyang pastol. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung pagnilalayan natin ang tungkol sa Salmo 91, may pangako Diyon. Anumang mangyari sa ating paligid, iingatan tayo ng Diyos. Ang bilang na patay sa ating paligid, maging 10,000 o ilang daang libo, hindi tayo maano. Sapagkat protektado tayo ng Panginoong Diyos. When God gives protection, it is total. Total ang kanyang protection. Protection sa ating katawan, protection sa ating kaluluwa, protection sa ating hanap buhay, protection sa ating posisyon, anumang ating posisyon o positions. Kapag sinunod natin ang kanyang kalooban, ang pag-ika po ay isang kasunduan ng tao at ng Diyos, hindi tao sa tao. Kaya ang sabi ng Panginoong isang araw, "Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." Magbuwis ang dapat magbuwis sa pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan ang mag-exist o mananatili kung walang magbubuwis. Anong ibubuwis natin ngayon? Walang trabaho mga tao, walang negosyong tumatakbo, kaya buksan na ang lahat ng negosyo. Huwag tayong matatakot. Kaya lang hindi ako ang Pangulo, ha? Ito naman ay kung makakarating sa Pangulo, tulong ito. Alam nyo, ang panahon ngayon ay panahon ng pagbabagong isip. Marami tayong magagawang mabuti sa panahon ngayon. Tingnan nyo ang traffic natin. Isang problema yan, ang traffic. Pero sa panahon ng lockdown, walang traffic. Ibig ba sabihin, magla-lockdown tayo lagi? Hindi.
dapat sa panahon na lockdown, na pag-aralan ng ating pamahalaan ang pamamaraan. Kagaya ng pagpasok sa paaralan, hindi pwedeng sama-sama. Pagpasok sa opisina, hindi pwedeng sama-sama. Di gawin natin 6 na oras sa halip na 8 hours. We have to sacrifice somehow sa mga employer 2 hours. Gawin natin 6 ang unang batch, 12 ang pangalawang batch, tanghali ang pangatlong batch ay 6 na hapon hanggang sa hating gabi. Paano yung curfew? Di matulog ka na sa opisina. Amen ba? Simple lang yan. Kung may mag-iisip, iyan po ay isip ng bugoy, tulad ko. Pero kung pag-aaralan natin ng mabuti, magandang ibubungan yan. Marami ang mga problemang mabibigyan natin ng lunas sa panahon ng ganitong panganahon, for such a time like this. The third P, ito ang aking pamalit sa PPPP, Pangtawid Pamilyang Pilipino Program. Bigyan ng trabaho ang lahat. Huwag tayong umasa sa ayuda. Ang ayuda, paminsan-minsan lang yan. Pag wala na ang pera, mangungutang ang pamalaan. Sino magbabayad yan? Tayo rin. Paano magkakaroon ng progress kung walang protection? So the first P is planning and preparation. Ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating bayan ayon sa plano ng Diyos. The second P is protection against anything. Kailangan natin proteksyon. Ang proteksyon natin ay hindi makukuha sa sandatahang Pilipinas. Makukuha lang natin yan sa Panginoong Diyos na hindi natin nakikita. The third P is, hulaan nyo. Tatanungin ko kayo, Mindanao is so called the land of promise sa ating bayan, sapagkat mayaman ang lupain sa Mindanao. Pero bakit hindi yumayaman ang Mindanao? Anong problema natin? Peace and order. So the third P is, para tayo sumagana, is peace and order of mind and heart. Magkaroon tayong kapayapaan ng isip at puso. Sapagkat ang taong walang kapayapaan ng isip at puso, ano mang gawin mo, kahit na may bakuna ka na, magkakaproblema ka pa rin. Anong sabi sa Biblia? According to Philippians chapter 4, sinulat ko ito para hindi ko makalimutan Philippians chapter 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay.
Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ang lahat ng inyong kailangan, ipanalangin nyo sa Diyos. Ipetisyon nyo sa Panginoon. At ang unang hingin nyo ay ang kanyang kapayapaan ang mag-ingat sa ating isip at puso. Nung isang gabi, hindi ako makatulog. May panahon na hindi ako makatulog. So masakit ang ulo ko. Pero ang misis ko, pag hinika yan, humihilik na. Tulog na tulog. Hindi ko sa niya pinaalala. Pag ako bangon ng bangon, lakad ng lakad, nagigising siya. Ano ang problema mo? Bakit ka hindi makatulog? So ang ginagawa ko, nagsasalmo 91 ko. At hinihingi ko sa Panginoong Hesus na ibalik sa aking isip at puso ang kanyang kapayapaan. Saka ko nakakabalik sa tulog. So, ask God for His peace. Iyan ang unang binibigay ng Panginoon. Tingnan nyo yung mga alagad na takot, nahulihin ng mga Hudyo ng mailibing si Kristo. Pangatlong araw, muling nabuhay ang Panginoon. Ano ang sinabi niya sa kanyang mga alagad? Peace be with you. Ang unang binigay niya, ang unang winika niya ay peace be with you. Kapayapaang hindi maunawaan sapagkat hindi yan apektado ng COVID, hindi yan apektado ng kawalan, ang kapayapaan na binibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating isipan at puso. Sino sa inyo may isip? Sino may puso? Ang sigaw na yan parang wala. So, hingin nyo sa Panginoon, una sa lahat, na ingatan ang inyong isip at puso. Ibalik ang kanyang kapayapaan sa atin. Sapagkat kung walang kapayapaan, walang asenso ang bayan. Maski anong gawin natin. Amen ba? Now, this message about prosperity na plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, sabi, ayon kay Jeremiah, my plans for you is to prosper you, to give you hope and a future, not to harm you. Hindi ko ibig na kayo ay masaktan, magutom, magkaroon ng karamdaman. Hindi kalooban ng Diyos ang karamdaman. Hindi kalooban ng Diyos ang kamatayan. Ang nilikha ng Diyos na unang tao ay walang kamatayan. Kaya lang, kung anong pinagbawal, siyang kinain. Nasa pagkain ang kalusugan at karamdaman. Kaya ingatan natin ang ating mga kinakain. Ang unang bili ng Diyos sa tao ay tungkol sa pagkain. Basahin niyo ang aklat ng paglikha, ang Genesis. Ang sabi niya sa tao, you can eat all fruits with seed in it. With seed in it. Lahat na bungang kahoy na may buto, iyan ang kainin niyo. Bakit? Nandyan ang sekreto ng ating kalusugan. Sa pagkain ng mga sariwang bunga ng kahoy at gulay. Now, for our nation and ourselves to progress, to prosper according to God's plan, the fourth thing is found in Genesis chapter 8, verse 22. It says, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat,
Summer and winter, day and night will never cease. Habang nalilito ang lupa, ang pagtatanim at pag-aani, ang init at lamig, ang tag-ulan at tag-araw, ang gabi at ang araw ay nandiyan. Hindi maglalaho yan. So the fourth P is planting in production. Plant, 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 plant. Kaya ginawa ang NFA para bilhin ang mga produkto ng mga magsasaka. Sapagkat iyan ang pangunahing kailangan ng tao. Mawawala ang cellphone, hindi kayo pwedeng busugin ng cellphone. So sandaling ang tao ay wala nang makain, lalong marami ang mamamatay. Amen ba? Kaya dito sa El Shaddai, biniling ko sa inyo noon, magsimula kayo magtanim. Kahit sa paso. Alam mo, ang mga paso namin sa aming paligid, puro halaman na pagkain. Kaya ang aming mga gulay ay sariwa. Hindi na kami na mamalingki. Ang gatas at itlog, pagkain pampalusok. Yung kanya natin itong bahay ko. Yung laman ng bahay ko. Kahit hindi, ang halaman ay alam niya. Bahay ko. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bata, patani, pundol, patula, upo, kalabasa, at saka mayroon pa lamanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Purihin ang Panginoon. Narinig niyo yon? Balik tayo doon. Tiyak yun. Magtatagumpay ang bansang Pilipinas higit sa ibang bansa. And by the way, bago ko makalimutan, sa isang linggo, October na, di ba? October 9, magse-celebrate ang Sydney, Australia, El Shaddai Chapter ng kanilang anniversary. Ang venue nila, Holy Spirit Catholic Church, St. Clair, New South Wales. Sapagkat El Shaddai po lamang ang pinapayagan ng mga gobyerno na mag-celebrate ng kanilang chapter. Sasabayan natin sila. Makikita natin dito at makikita tayo doon sa Australia, sa Sydney, sa October 10. Tingnan nyo, kapag tayo ay natili sa kalinga ng Diyos, ang hindi magagawa ng tao, gagawin sa atin ng Diyos. So, kung mayroon kayong kamag-anak sa Sydney, ibalita nyo yan para makita nyo sila dito. Makikita natin sa ating mga screen ang gawain sa Australia at makikita din ang gawain ito sa Australia. Yan ang kabutihan ng COVID.
Hindi na ako kailangan pumunta ng Australia. Ako ang maghihiling message sa kanila. Libre pa sila sa panggastos ko sa eroplano, saka sa pagkain. Tinan mo ang biyaya ng Diyos. Amen ba? So lahat na chapter natin around the world, kung gusto nyong makasama ang inyong mga kapatid sa Pilipinas, i-organize nyo ang inyong mga anniversary sabay sa gawain dito sa Amber City, sa Pilipinas. Magsasama-sama tayo, makikita kayo ng inyong kamag-anak dito sa Pilipinas at makikita nyo rin sila sapagkat papopokus ko kayo isa't isa sa camera para makita ang inyong kagandahang lalaki at babae. So, ano ang mensahe ngayon? P. Plan. Sana iyan ituloy ng ating Pangulong Duterte. Pagtanimin ang lahat, kaysa ayuda ng ayuda, bigyan ng trabaho ang lahat ng tao. Pagpawisan natin ang ating kinakain, tsak yun, hahaba ang buhay natin sa balat ng lupa. Amen ba? Taas yung kamay. And let's sing this last song. Anong gusto yung marinig? Pasko na, sinta ko. Hanap kita, bakit nagtatampo? Nilisan ako kung mawawala ka. Sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Sayang sinta ang sinumpahan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, anong Pasko? Alay ko sa'yo. Purihin ang Panginoon. Okay. Sinong naniniwalang masagana ang kanyang Pasko? Sinong naniniwalang masaya ang kanyang bagong taon? Okay, taas ang kamay nyo. Isiskel nyo 3 ulit. Tuwing tatapon ako, masaganang Pasko, maligayang bagong taon. Ulitin nyo nga. Lakasan nyo. Lahat na sisigaw nito, magkakaroon ng masaganang Pasko at maligayang bagong taon. Are you ready? Sasabayon ng talon, ha? Parang itatapon ko siyang basketball.
Ito'y biyayang nanggagaling sa Panginoon. Anong isisigaw nyo? Masaganang Pasko, maligayang bagong taon. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon! Maligayang Pasko at maligayang bagong taon! Maligayang Pasko at maligayang God bless you. taon! Amen! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Praise the Lord!